Rose POV. Maaga pa akong pumasok ngayon sa trabaho. Dito pa rin kami sa conference room magtatrabaho kasi mas magandang signal dito at mas maaliwalas pa. Habang wala pang empleyado na dumadating ay inaayos ko muna ang mga gagamitin namin at ang mga upuan. Pinaandar ko na rin ang aircon. Ilang minuto pa at bumukas na ang pinto. Nang lumingon ako ay nakita ko si Lucas na kadadating lang. "Good morning, Miss Castro." Saad niya. Nilapag niya sa malapad na mesang dala niyang gamit at umupo. "Good morning, Mr. Santos." Bati ko rin. Umupo na rin ako sa upuan ko at binuksan ang laptop ko. "Tungkol pala sa sinabi mo sa rooftop. I'm sorry, Lucas, pero it's okay, Rose. I expected that you will reject me, but not this early. Don't worry, I know that you're already in love with someone else." Napatingin ako sa kanya ng diretsyo. Ngumiti siya na parang inaasar pa ako. "Talaga? Sino?" "Lihim muna, I will not tell you." Wika niya at ngumisi pa bago sinimulan ng trabaho niya. Hindi rin nagtagal at unti-unti nang dumating ang mga kasamahan namin, pati na rin si Glyza. Mas lalo namin pinag-igihan ang ginagawa namin. Kailangan na kasi namin may matapos sa araw na to. Bukas kasi ipapacheck na namin kay Sir Adrian. Alam rin naman namin na ginagawa rin nila ang lahat para sa paggawa ng mga products. Tinali kong buhok ko at nag-unat. Nagpresenta si Lucas na bibilhan niya daw kami ng kape kaya lumabas muna siya. Glyza's POV. Nagpaalam muna ako kay Rose na pupunta ako kay na Adrian. Hindi na rin naman marami ang gagawin ng team namin kaya pinayagan niya din ako. Hindi na rin ako nagpasama kasi kabisado ko naman ang daan. Dahil na rin sa mga nagdaang araw na nandito ko. Sumakay na ako sa elevator at pumunta sa floor kung saan si na Adrian. Pagdating ko ay agad kong binuksan ang pinto. Sobrang lawak ng gawaan nila. Siguro triple ang lawak niya sa conference room. Nag-expect ako na maraming tao ang makakasalubong ko. Pero nagulat ako na walang tao akong nakita. Maling room ba ang pinasukan ko? Sa tingin ko naman ay tama. May mga products sa gilid na nakalagay pero wala pang label. Bukas pa kasi mako-confirm ang label na maaaring ilagay sa mga products. Nagsimula na akong maglakad at bawat tapak ko ay nag-e-ekong sandals ko sa buong lugar. Nasa kalagitnaan na ako na may nakita kong lalaking natutulog sa mga gilid. Maikling telang ginawa niyang banig at 2 librong ginawa niyang unan. Nang nakalapit na ako'y nakilala ko ng lalaking natutulog. Iyon ay si Adrian. Bigla tuloy akong naawa sa kanya. Sobrang pagod niya na ata sa mga nagdaang araw. Hindi ba siya nangangalay sa ginagawa niyang unan? Bulong ko sa sarili ko. Tumingin ako sa paligid at tiningnan kung may tao. Nang masiguro ko nang walang tao ay lumapit ako sa bandang ulo ni Adrian at inalis ang 2 libro. Umupo ako at pinatong ang ulo niya sa mga hita ko. Mabuti na lang at hindi siya nagising. Habang hinihintay siyang magising ay binasa kong isa sa mga libro na ginawa niyang unan kanina. Hindi ko namalaya na nakalahati ko ng pagbabasa. Nagandahan kasi ako sa kwento na nasa libro. Alam mo yung nakakakilig at nakakaiyak at the same time? Maganda yung kwento sa una. Palaging nakakatawa at nakakakilig pero sa gitna unti-unti nang dumadating ang mga problema sa bidang babae. "Kanina ka pa dito?" Napatingin ako sa ilalim at nakita ko si Adrian na diretsyong nakatingin sa akin. Tumingin ulit ako sa libro at nagpatuloy sa pagbabasa. "Hindi naman masyado. Bakit ba dito ka natulog? Pwede ka namang matulog sa office mo." Nilipat ko sa kabilang pahinang binabasa ko. "Babalik na rin naman kami sa trabaho mamaya. Pinagpahinga ko na lang muna ang iba." Sumilip ako sa baba at nakatingin pa rin siya sa akin. "Bakit ka nakatingin sa akin?" Tanong ko. "Ang ganda lang kasi ng asawa ko." Nabubola ka pa?" Bumangon siya sa pagkakahiga at tumabi sa akin sa pag-upo. "Totoo naman eh." Kinuha niyang isa pang libro. "Thank you, Glyza." "For what?" "For staying by my side." Tumingin ako sa mga mata ni Adrian at ngumiti. "Sir, kulang na pong budget natin. Naitawid natin ang mga gastusin sa paggawa ng mga products pero nagkukulang tayo ng pera para sa pagpapaayos ng nasirang machine na ginamit natin at para sa pampasweldo sa mga empleyado." Wika ni Rose. "Andito kaming 5 ngayon sa office ni Adrian. Natapos na namin ang mga products at materials na gagamitin namin. Pero dahil doon ay may machine na nasira. Nakahold ngayon ang pera ng kumpanya dahil na rin sa issue ng kumakalat. Kaya hindi magamit yun ni Adrian ngayon. Gagawin ko to ng paraan. May pera pa naman ako sa bangko. Susubukan kong pagkasyahin yon." "I want to help also." Saad ko naman. "Hindi na, Glyza, naka-freeze ang card mo, di ba?" Wika ni Adrian habang nakatingin sa akin. "I will sell my car."
Hindi ko na rin naman nagagamit ngayon. Tsaka may ipon na rin naman ako. Are you sure, Mrs. De La Cruz? Tanong ni Mr. Valdez. Pera ko mismong pinambili ko sa sasakyan ko, kaya hindi yun pwedeng galawin ni Daddy. Tsaka nagsasabay din lang naman kami ni Adrian pag pumunta dito. Sayang naman na naka-display lang ang sasakyan sa garahe. Thank you guys ha. I will buy it again for you once maging okay na ang lahat. Wika pa ni Adrian at tila nahihiya. Then hahanapan ko na lang muna ng buyer ang sasakyan ngayon. Sasabihin ko na lang sa inyo kapag nakahanap na ako. Saad naman ni Rose. Mr. Valdez, please help her. Pakiusap ni Adrian sa lalaki. Sure sir, I will. Nice. So ngayon, maghanda na lang tayo para sa pagdating ni na Mommy at Daddy para sa approval nila sa mga ginawa natin. Also, we can practice how to speak in front of the CEO of the legend. Adrian's POV. Maaga kaming nakauwi ngayon ni Glyza. 5 ata ng hapon nakauwi na kami. Nagluluto pa lang si Yaya Celia ng dinner pagkadating namin. Kaya pumunta muna kami sa mga kwarto namin para magpahinga. Nag-half bath lang ako at nagpalit ng komportableng damit. Kulay puti na maluwag na pants at plain na t-shirt na brown ang suot ko ngayon. Binagsak ko na rin ang buhok ko. Pababa na sana ako nang biglang nag-ring ang phone ko. Pagkakita ko ay ang daddy ni Glyza ang tumatawag. Umupo ako sa kama at sinagot ang tawag. Hello po? Adrian, we need to talk. Please come to my house now. Ngayon na po. Tiningnan ko ang orasan sa wall ko. I will wait for you. Kasunod nun ay ang pagtunog ng pagputol ng linya. Kinuha kong susi ng sasakyan sa mesa ko. Nilagay ko rin ang wallet at phone ko sa bulsa ko at lumabas ng kwarto. Nakasalubong ko pa si Glyza sa hallway. Tinawag niya ako pero nagmadali lang ako sa pagbaba ng hagdanan. Luto na po ang dinner, sir. Kumain na lang muna kayo. Babalik po ako mamaya. Lumabas na ako ng pinto at binuksan ang pinto ng sasakyan ko. Adrian, saan ka pupunta? Tanong ni Glyza. I will be back. Eat your dinner without me. Pumasok na ako sa sasakyan at agad itong pinaandar. Habang nagdadrive ay iniisip kong maaaring pag-usapan namin ng ama ni Glyza. I think chance na rin to para kausapin siya tungkol kay Glyza. Pagdating ko sa mansyon ng mga Rivera, ay sinalubong ako ng guards nila. Binigay ko sa kanyang susi ng sasakyan ko. Saka siya na daw ang magpapark. Kanina ka pa po hinihintay ni Sir. Wika ng kasambahay nila. Nasaan si Sir Rivera? Nasa office niya po, Sir. Ihatid ko na po kayo, Sir Adrian. Hindi rin naman itong unang pagkakataon na pumunta ako sa bahay nila. Pumunta din kami ni Daddy at Mommy dito noong pinagkakasundo pa lang kami ni Glyza. Pagkadating namin sa labas ng office ni Mr. Rivera, ay pinaantay muna ako ng kasambahay nila sa labas. Sasabihan niya lang daw muna ang boss niya na nandito na ako. Maya-maya rin ay lumabas na siya at pinapasok na ako. Pagkapasok ko ay lumabas na rin siya at sinara ang pinto. Nakita ko si Mr. Rivera na nakaupo sa swivel chair at nakatingin sa akin. If you are wondering that I keep calling him as Mr. Rivera instead of Dad, I guess it's not the right time to call him that because of the chaos that's going on these days. Good evening, sir, I said. Take a seat, he offered. Hindi na po, hindi rin naman ako magtatagal. Bakit niyo po ako pinapunta dito? Huminga siya ng malalim at tinanggal ang eyeglasses niya. Tapos sa ginawa niya ay mas lalo tuloy naging intense ang atmosphere ng paligid. Alam mo naman siguro ang nangyayari ngayon kay Glyza, di ba? Yes, sir. She told me that you freeze her card. And pinasuspend mo siya sa trabaho niya. Is this your way so that you can get your daughter back po ba? In my opinion, this is not a good idea. You're making her mad at you, sir. Ipinanganak at pinalaki namin siya na komportable. Lahat ng bagay nakukuha niya. Nabuhay siya dahil sa kayamanan ng pamilya namin. Sa tingin mo, makakayanan niya ang mangyayari sa kanya? She is with me, sir. I will take good care of her. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay maaalagaan mo siya. Tingnan mo ang nangyayari sa'yo. Hindi mo rin maayos ang nangyayari sa inyo ngayon. Problema ng kumpanya. She will never be happy sa gusto niyong ipagawa sa kanya. Magiging maganda ang buhay niya kapag sumama siya sa amin. I'm not asking this as the CEO of our company. I'm asking for your help as the father of Glyza. What do you want me to do? Convince her. Ipapirma mo sa kanya ang kontrata na magpapawalang bisa ng kasal niyo at pabalikin mo siya sa bahay. Dad! Malakas na bumukas ang pinto at pumasok si Glyza. Tumingin siya sa akin at lumapit sa tabi ko.
Glyza, what are you doing here? Saad ng daddy niya at tumayo sa pagkakaupo. Tumigil ka na, Dad. Kahit ano pa po ang gawin niyo sa akin. Hindi ako bibitaw kay Adrian. Anak, I know na hindi rin naman kayo nagkakasundo simula nang ikasal kayo. You both don't even love each other. Okay na po kami, Dad. It's just a small misunderstanding. Pero okay na kami. Glyza, just listen to him. Malungkot na saad ko. Tumingin siya sa akin. What do you mean? Gusto mo akong ikasal kay Andrew at iwan ka? Inis na saad ni Glyza. Anak, everything will be fine. Just listen to me and parati po akong nakikinig sa'yo, Dad. Simula nung bata pa ako, palagi lang akong nakasunod sa mga gusto mo. Palagi kong pinipilit na makakuha ng matataas na grado kahit hirap na ako. Tuwing gabi umiiyak ako dahil sa hirap ng subjects ko pero pinipilit ko pa rin. Kasi gusto kong maging proud ka sa akin. Pinahiran niya ang mga luha niya at lumapit sa ama. Eto lang pong hihilingin ko sa'yo. Let me be happy. Let me be with him. Bakit pa gusto mong makasama ang lalaking yan? Kung ganito lang naman pala sana, hindi na lang ako pumayag noon na I love him, Dad. Nagulat ako sa sinabi ni Glyza. She loves me? I'm in love with him, Dad. Napaupo ulit si Mr. Rivera sa upuan niya at tumingin sa akin. Susundin mo ang gusto ko. Kung susuwayin mo ako, kakalimutan ko na naging anak kita. Seryosong saad ni Mr. Rivera at tumingin na sa anak niya. Kung yan po ang gusto niya, aalis na po kami, Dad. Tinalikuran niya ang ama niya at naglakad papalapit sa akin. Wait, Mr. Rivera. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko kasi hinila na ako ni Glyza papalabas ng office ng kanyang ama. Sobrang higpit ng pagkakakapit niya sa kamay ko na sa puntong hindi ko na mabawi sa kanya. Nakalabas na kami ng bahay nila at nakita ko rin ang sasakyan niya na ginamit papunta dito. Gusto mo na ba talagang maghiwalay tayo? Itatakwil ka ng tatay mo, Glyza. Mawawala sa'yo ang lahat kapag sumama ka sa akin. Kahit alam ko na mawawala sa akin ang lahat, ay nanatili pa rin ako sa tabi mo. Dahil mahal kita, Adrian. Natigilan ako sa sinabi niya, pero walang kasiguraduhan ang buhay ko ngayon. Ayokong mawala ang lahat sa kanya at itakwil siya ng sarili niyang ama dahil lang sa akin. Glyza, pagkatapos lang ng lahat, hayaan mo kong tumulong sa'yo hanggang makuha niyo ang The Legend. Pagkatapos nun ay ako na mismo ang aalis at babalik dito sa pamilya ko. Pinahiran niya ang mga luha sa pisngi niya at sumakay na sa sasakyan niya. Pinanood ko lang na umalis ang sasakyan niya. Tama bang ginawa ko? Natatakot din naman ako na mawala siya sa akin. Sumakay na rin ako sa sasakyan ko at nag-drive pa uwi sa bahay. Karen's POV. Kakatapos ko lang maghilamos at naghanda na ako para matulog. Narinig kong pagbukas ng pinto sa kondo ko. Sina Glyza at Rose lang naman ang may alam ng password sa kondo ko. Lumabas ako sa kwarto at nakita ko si Glyza na nakaupo sa couch. Glyza, anong meron? Gabi ka na yata dumalaw ah. Hindi niya ako sinagot at bigla na lang umiyak. Hindi na rin ako nagtanong at tinayaan na lang siya muna. Binigyan ko siya ng tubig at pinagpahinga na sa kwarto ko. Alam ko rin naman ang mga nangyayari sa buhay niya ngayon kasi kinikwento sa akin ni Rose at Randy. Nag-text rin pala ako kay Adrian na andito ang asawa niya sa kondo ko. Baka kasi mag-alala siya. Hindi rin naman nagtagal ang pag-iyak ni Glyza kasi nakatulog na rin siya. Inayos ko ang kumot niya at iniop ang ilaw. Sa sopa na lang muna ako matutulog. Alam ko na kaya andito si Glyza dahil sa problema nilang mag-asawa. Tuluyan na kayang magkahiwalay sina Adrian at Glyza? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.